Yan mga ka-brother, bali ito po yung aking makina na nakakabit dito sa aking bangka na ginagamit ko pang hanap buhay. Bali ito mga ka-brother, kung yun doon po sa nagtanong na ating followers na kung paano daw po magkabit ng starter. Bali ito mga ka-brother ay nakasit na ito. Kung bibili ka ng makina at nang iyong bibili na di electric starter, nakasit na ito. Ito sadya nakakabit na ito, may kasama na itong wire. Bali ang pinaltan ko lang dito, itong wire na ito, cable wire na ang kasama niyan pagka binili mo maiksi. Kaya pinaltan ko yan, nagpalit ako ng mahabang wire para yung battery nakalagay doon sa lalagayan talaga, hindi man siya nakalahok sa kamarote. Tapos mga ka-brother, doon pa sa isa nagtanong na followers din natin kung hindi daw ba nalulubat yung battery natin. Ito mga ka-brother, ito may pinakang charger siya. Ito charger ito ng battery na in case na umandar siya, yan nagcha-charge siya ng battery. Tuloy ang karga niyan sa battery. Kaya once na umandar yan, diretso ang karga niyan. Kaya ang battery ay hindi nalulubat. 22 HP na yama yan mga ka-brother. Kaya lang medyo ito, mahigit ng 2 taon ito. Makina natin, kaya ganyan, may team, mga na. Kaya ito umitim mga ka-brother, ito maputi dati ito. Dahil ito naalagaan ko nung una. Ito ay umitim nung 2 bisis na lubog sa laot na alsa ng pasak. Ay ang hindi ko napapansin kasi ang papag nito ay hindi mo makikita yung ilalim. Itong yan may papag pa siya dito. Hindi mo makikita yung ilalim kung may tubig na natanggal ang pasak kaya nalubog. Kaya ang tendency niyan yan nabasa ng tubig alat, kaya yan may team na ang kanyang katawan dahil lang sa init ng makina tapos nabasa ng alat kaya siya nangitim. Bali ito mga ka-brother ay itong plastic bottle na ito. Ito yung return galing dito sa injector. Kung tawagin dito sa amin, nozzle. Ito, yung crudo na hindi niya kayang sunugin, bumabalik dito. Kaya ito may hose, may salo. Bali yung tangke nito, dito nakalagay, inalis ko. Tapos nilagyan ko ng, kasi nung pag nadayo kami, malalayo ang aming tinatakbo. Every 3 hours nagsasalin, ay pangabala pagka natakbo ng gabi. Kaya ang ginawa ko, nilagyan ko na ito ng container na tangke, andun sa labas. Yan, bali ito mga ka-brother yung tangke. Ito galon, 20 liters. Na sabi nga, pagka inirekta mo yung makina mo, natipid. Kahit malayo ang takbo, isang tangke lang. Isang tangke, 20 liters naman ang laman. Ito mga ka-brother, balance set nito, nilagyan ko ng filter na pang multicab para in case na madumi yung crudo, nasasala nito filter, hindi man tatakbo papunta doon ang dumi ng crudo kasi papasok siya doon sa loob ng filter, masasala niya yung dumi, tapos dito yung tatakbo puntang makina. Ang bintahin to mga ka-brother, itong tangke na, yung tangke na container, hindi ka maabala sa pagsasalin ng crudo kasi pagka malakas, isa rin sa pangabala pagkagabi, pag natakbo ng gabi. Kaya ayan, container ng aking ginawa. Tapos ang kagandahan nito, maluwag ang makina. Nung naalis yung tangke, yan, lumuwag na siya. Lampasan na yung hangin. Tapos kung may kakalasing ka, hindi na masikip. Yan ang advantage ng container ng tangke. Isang salin mo lang, kahit malayo ang takbo mo, okay na. Yan, yung ating cross joint na ating ikinabit. Okay mga ka-brother, quality yung ang ating ikinabit na yan. Sorry po doon sa ball joint kasi ang tawag namin, pero cross joint daw. Yan, ito na. Okay, quality, nagamit natin ito na isang beses. Okay naman. Ayan mga ka-brother. At may share ko lang sa inyo yung sa mga nagtanong kung ito daw pa may charger. Meron mga ka-brother. Kaya walang problema sa pag-charge ng battery. Tapos yung starter niya ay okay, nakasit na siya. Talabali, nakasit na siya dyan pag bibili kayo ng makina. Hindi na yan, hindi pwedeng ikabit lang yan kasi yung loob ng flywheel ay may mga kondon. Nakakonek itong charger doon sa loob na in case umikot, may magneto doon na siyang nagbibigay ng kuryente dito sa charger na papasok naman sa loob ng battery.